Filipino people. Maraming salamat po. Alam niyo, sinabi sa akin na dito ako nakaposisyon kasi yung sniper, ready? You know, Freddie Aguilar posted a song. He never told me. Kaibigan kami, magtagal na kami magkaibigan. Tapos may nagsabi sa akin na naringan mo na ba yung... Sabi ko hindi. And that was the song, a very beautiful song. Kung gusto niyo malaman ang bayan, ang sitwasyon natin, makinig kayo sa kanta niya. Yan na yan. Sabi dito raw, kasi safe. Gusto ko nang mamatay ngayong gabi dito na para sa Pilipino. Yeah. Saan man yung sniper ninyo, go ahead. I would be glad to die for the Filipino. Ngayong gabi na ninyo ako patayin. Kasi pag ako ang nanalo nakaupo, talagang papatayin ko kayo. At totoo yan. Walang halong biro yan. Talagang yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Galit ako sa inyo. Kaya to the Filipino people, I kiss the flag of the Republic of the Philippines. Ngayon, hayaan mo na kung mamatay tayo. Unahin mo na itong malaking tao dito. You know, may panghinakit lang ako dahil sa black propaganda. Alam mo, sa totoo lang, I was elected mayor of Davao City in 1988. It's now 2015, mayor pa rin ako. Naising ko, wala akong ninakaw kailanman. Wala akong transaksyon na pinakialaman. Wala akong kalikuhan sa taong Davao kaya hanggang ngayon. Sa tuloy, napunta pa dito sa Luneta. Nako. You know, I do not claim any greatness. I do not have the diploma to show na ako bright, summa cum laude, cum laude. Ordinaryong Pilipino lang po ako. Wala akong pinagmamalaki except that pag nagagalit ako sa itong mga putang papatayin ko talaga kayo. Diyan ako espesyalista. You know, you cannot build a country by killing people. So we must be a peaceful nation. Ngayon, marami tayong problema sa Mindanao. Nandito yung Mindanao para maintindihan kaagad ninyo. 1521, pagdating ni Magellan, ang Mindanao Islam na by 100 years. Kaya lang pinilit kasi nila Magellan and thereafter the Americans kinuha talaga nila because Mindanao is a beautiful island. Walang bagyo doon at kung anong itanim mo, tumutubo and you can harvest it. Dito sa ibang lugar sa Pilipinas, pag tinamaan ng bagyo, tapos tayo lahat. Good that we have Mindanao. Ang problema, nandoon na rin yung mga Kristiyanos. At sabi ko noon, sabi ni Murad, pagka walang BBL, he will go to war. Sabi naman ni Pinoy, ang ating presidente, if you do not give to Murad his BBL, you might as well start to count body bags. Tapos sinabi ni Deles, there will be violence in Mindanao. Kaya ngayon napilitan ako, at ewan ko kung sila, basta ako pumunta ako sa kampo, nakausap ko si Jafar, pati ang, by the way, ang pamilya ko halo, ang apo ko, halika dito. Ito yung apo ko. Oh, anak ito ni Pulong, yung Vice Mayor. Ito yung tiyahin. Halika.
Ito, ante ito niya. Kuha ninyo. Ito yung ante, ito yung tita niya to. Kasi nagkaanak ako 60 years old na. Nang bago, so nauna ito siya. So, ganon ang sita. Ito ay nanay nandyan, Maranao Tausug. At ito naman, Bulacan niya. Doon na. Kinig ka na. Ganito. At ang nanay ko pala, nanay ko was may Maranao. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! You know, lolo ko Chinese. Tatay ko Cebuano. Tanong ako, ano ka? Cebuano? Why? Because we trace our pedigree or lineage to the father. Pero hindi ako nakatira sa Cebu kailanman. Mindanao talaga ako. Sinabi ko kay Murad, sabi ko kay Japar, look, sabi ko, do not, kasi napahiya eh. BBL sabi nila, ibigay nila before election. Tapos ng election, nilaro lang nila ang Moro at hindi binigay. Ngayon, si Murad is, mainit. Pero sabi ko, punta ko doon, sabi ko na, alam mo ganito na lang. Do not start a revolution that you cannot stop on time as we are nearing the end game sa election. Sabi ko, okay lang yan kung ang mga presidente ito mga torpe. Pero kung ako ang mga presidente, I have to swear to the flag that I will protect the integrity of this republic and provide security, including the Moro, all people na from harm. Kaya sabi ko, pag magkagera tayo, I will have to kill you and you'll have to kill me. So, paano tayo nito? May mga, karami kong Moro na grandchildren. May grandchildren rin ako na Christians. Saan niyo ako ilagay? I shoot you or you shoot me. O patayin ko yung Kristiyanos. Punta ako doon sa Moro, doon sa lola ko mo. It's crazy. It's crazy. I told them that we will talk. Hintayin ninyo. Bigyan niyo ako ng kunting panahon. Just give me enough time to craft whatever it is needed to arrive at a happy compromise here. Kaya sinabi ko sa mga kapatid kong mga Moro, it will be one nation only. One Filipino nation. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! No, kayong hindi marunong ano. When you say, praise be to God, that is what it means. Huwag kayong matakot kung magsabi kami, Allahu Akbar, kasi we praise God, and when you believe in God, you do not harm your fellow men. Yan ang ibig sabihin yan. But we will correct the injustice committed against the Moro. Nauna sila sa Mindanao eh. Ipinilit itong gagong Magellan na to. Ipinilit ng Amerikano. Ayan. Yun naman, kasi ang Amerikano nandun, walang magtrabaho para sa kanila kasi nga, Moro sila. They cannot be the subject of a Christian king. Sabi kasi ni Magellan, I claim all of these islands in the name of the King of Spain, and I would call it the Philippines. Ang mga, kawawa yung mga lolo na, ang mga natibo dito will be called Filipinos to honor King Philip. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Ngayon, paano itong mga Moro magsabi, Hail to the King Philip? Islam sila eh.
So, magkaiba talaga ang reliyon. Now, I would like to interrupt the speech. Kasi sabi nila, komunista ako. No, I am not a communist. I am not a member of the Communist Party of the Philippines. Kung gusto ninyong malaman ano talaga ang pagkatao ko, ako pa yung first left-leaning president. Hindi ako komunista, nandito lang yan, kalayo yan. Nandito lang ko, I am left of center, I am Indo-socialist. Kahit imposible kami magdakaw. Ang pagpalaban nga namin, the communists would like to wrest control of the government through yung para pakigbisog armas. Hindi ako pwede dyan. I cannot kill a Filipino just because of that. But ako po ay sosyalista. Hindi ako mga rightist, mga liberal, mga wala yan. Walang ginawa noon pa hanggang ngayon, walang nangyari dyan sa mga partido na yan. Now, to better understand me, nag-aral ako sa Lyceum of the Philippines kasi may hinabol ako ng mga tao. I wanted to learn from Maria Sison. And that's why he said, pag na-presidente ako, uwi siya. Sabi ko, mabuti sir. Alam mo, I was listening to you during the 70s. Mayon may gera, doon nag-umpisa ang communist insurgency. I am now 71 years old. Naging mayor na lang ako, congressman, vice mayor. Nandito ba itong gera na ito na wala talagang solusyon? Sabi ko, kung uwi ka, let us talk. We will talk about peace. I will talk to the MILF about peace. I will talk to Normie Suarez about peace. Bakit ninyo ako, yung iba mga rightist, military, pagkudita daw sila, tarantado talaga mga puto. Yan ang ibig sabihin, hindi ka talaga leader. Hindi ka, but you know, to better understand me, gaano ako ka, yung utak ko, baka sakali pala, inshallah. Inshallah is God willing kung ako ma-presidente. But I would like to give him just about a few minutes. Si ang professor ko, ang unang Rabel Rouse, ewan ko, tanungin mo siya, komunista daw siya. Si Professor David Lapos. Professor ko ito 1960, 67, 68. 68. Pwede ako mawak sa inyo dahil nakasandal ako sa katotohanan. Alam nyo, professor ako sa Lyceum, 64 kagagraduate ko sa UP, 65, 67, 68, 69 pumunta ako Inglaterra para mag-aral, and then bumalik ako, pero lumipat akong eskwelahan for career purposes. Naging estudyante ko si Digong sa Bachelor of Arts in Political Science. Ako nag-organize niyan. Ako ang chairman at ako rin ang assistant ni Dr. Sotero Laurel sa academic affairs. Isa siyang estudyante. Naging miyembro siya ng isang legendary organization, ang Kabataang Makabayan. This is the Nationalist Filipino Youth. Ang bandera nito ay nasyonalismo, Filipinismo, kinalaban ng base militar, kinalaban ng parity rights, kinalaban ang imperialist basis of American rule in the Philippines. Si Duterte, estudyante ko, si Jose Maria Sison, kaibigan ko, si Joma, iba. Siya ang nagtatag ng New People's Army. Ako naman, nung taong tinatag niya yan, 68, nagpunta akong Inglaterra sapagkat sayang naman yung scholarship. Ang tinuro namin noon na pumasok sa brilliant mind ni Duterte ay ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Dahil kapag ang Pilipinas ay hindi para sa Pilipino, kanino ito? Ito ay sa atin.
Ang aking nationalism, kamukha ni Rizal, ni Recto, ni Mabini, ni Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, and the great Antonio Luna. Kung pag-aaralan nyo, ang temper ni Antonio Luna, kamukha ng temper ni Duterte. Mainit ang ulo noon. Si General Antonio Luna, mainit ang ulo. Pero talagang nationalist guerrilla. Nagkaroon sila ng differences ni Emilio Aguinaldo. Alam nyo na ito, dahil napanood nyo yung pelikulang napakaganda, Antonio Luna. Nagmumura rin si Antonio Luna. Alam nyo ba, si Manuel Quezon mahilig rin magmura. Pirmi yung Hija de Granpe, Punyeta, yan ang mga ex-statements ni Manuel Rojas. Ngunit yun ay expression lang ni Rojas. Expression lang yun ni Antonio Luna. Hindi yun ang pagkatao ni Duterte. Expression. Ako sa bahay, madalas ako magmura sa bahay. Of course, sa klase, ayoko magmura, baka hindi na ako mabigyan ng assignment. Pero sa bahay, nagmumura ako left and right. Lumalabas ang sama ng loob ko noon. Ngayon, naturo kay Duterte na tayo'y pwedeng tumayo sa sarili nating paa. Mag-isip sa ating sariling isip. Sino nagsabi niyan? Komunista ba? Hindi. Si Manuel Luis Quezon. Sa kanyang great fight sa Saranac Lake, sinabi niya, we must learn to think for ourselves and to stand for ourselves. Kasi minamata siya ni Douglas MacArthur at kinalaban niya si Douglas. In fact, ang gusto ni Manuel Luis Quezon, neutralismo sa Pilipinas. Hindi niya napaabot ito kay Franklin Delano Roosevelt dahil binabara ni General Douglas MacArthur any meeting with the great Franklin Delano Roosevelt. Napansin ko kay Duterte, maalam siya sa mga relasyones internasyonal. Sinabi niya, magsalita tayo, mag-talk tayo sa China. Probably bilateral talk. Mag-usap tayo from friend to friend. Anong sinabi ni Duterte? Kung kailangan nila ng oil, pwedeng mag-joint venture. Dahil hindi naman natin kayang industrialize ang oil, kailangan din natin ng money and therefore a joint venture in China. In the meanwhile, we talk and talk. And when you talk, people do not go to war. Na-impress ako sa nasyonalismo ni Pirmi Cusio. Umaattend siya ng aming Alliance lecture. Ito yung mga lecture sa nasyonalismo. Sino kinumpida ko riyan? Lorenzo Tanyada. Kinumpida ko dyan. Mga Laurel, si Sotero Laurel. Kinumpida ko riyan. Mga great nationalist. Diyan kami sa UP. Diyan kami sa restaurant. Yan ang nationalist education ng KM. Kabataang Makabayan. Nationalist Filipino Youth. Paano magiging komunista yan? Iba yan sa communism. Ang communism, Marxismo, Leninismo, Maoismo. Kami, we went by the teachings of Recto, the teachings of Jose Laurel Sr., the teachings na ng mga great nationalists. Alam nyo, ang tingin ko kay Duterte at Cayetano ay tandem sila. Tandem sila ng truth and justice. Magkasama si Duterte at si Cayetano sapagkat magkasama ang truth at justice. Takot na takot sila kay Duterte. Magdideclare daw ng martial law. Hindi. Pero nag-aral ng batas si Duterte sa San Beda College of Law habang nagdo-dorm sa YMCA Arroceros. Pinag-aralan niya ron na ang batas ay may lakas. Samantalang ngayon, ang tingin natin sa batas, may butas. Hinahanap yung butas. Kay Duterte, hahanapin niya yung lakas ng batas and strongly, forcefully, vigorously, e-enforce niya ang batas. Subalit, siya ang kumakatawan sa
pantay-pantay na pagtangkilik ng batas. Mayaman, mahirap, gwapo, hindi gwapo, pantay-pantay na pagtangkilik. Iisa ang Filipino nation. Kaya, etong uli kong pananalita, isisigaw natin, Brave Duterte will make it right. Isa-isa. Brave Duterte will make it right. Brave Duterte will make it right. Brave Duterte will make it right. At isa na lang. Cayetano tayo, yes! Cayetano tayo, yes! Cayetano tayo, yes! Sa Lunes, magigising tayong maaga sapagkat kasabay nating magbubukas ang Bukang Liwayway. Renaissance, bagong buhay ang Lunes. Mabuhay ang dati kong estudyante. Karangalan ko, sa tagal-tagal ng pagtuturo ko, isang estudyante ko ang presidente sa Lunes. Marami yan silang hinabol ko. I was a student of Maria Sison's political thought. Si Jose David Lapos was my professor sa diplomatic practice and procedure, pati geopolitics. Geopolitics. International law sa English. Marami akong natutunan, kaya I am a man of contradiction sa iba. Alam mo yung pamasa-masa, kung talaga naghahanap kayo ng mahirap na tao, dito. Huwag kayong pumunta ng titingin-tingin kayo sana. No, I do not have the pretensions. Hindi ako sabi ko, wala akong credentials. Hindi naman ako graduate ng Wharton, ba naman? Alam mo, ang totoo niyan, noon pa yan, kami, huwag mo sabihin sa kanya kasi nagagalit sa akin daw eh. Eh sabi niya, huwag ka lang maingay ha. Ano kami noon? Painom-inom. Sige kami inom. Kami ni Bongbong. Pati si Lagdameo. Eh palaino yung mga yun eh. Pati si Bongbong man. Sabi niya, itong si, wala pa eleksyon. Matagal na. Eh congressman pa nga ako eh. Sinabi, itong tao, ito pa-Warton. Eh, hindi naman siya Warton. Kasi kami galing Marton, si Lagdameo, pati si Bongbong Marcos. Sabi niya, wala naman kami nakita doon na Ruhas, na graduate doon. Tinitignan nila sa libro. Kaya, sinabi ko, ikaw Ruhas, do not, you go by pretensions. Do not pretend to be somebody when you are not. Sabi ko, ikaw, hindi ka graduate ng Wharton. Nagalit sa akin at tinamin ako ng sampalan, suntukan, barilan. Sabihin, palit natin ng girlfriends. Gusto mo? Itong gagon to, sinasabi pa na, sige, magsabit tayo ng medical certificate kung may sakit. Kasi may cancer ako. Putang yan. Ano ito? High school? Pag-absent ka, putang doon sa principal. Ito yung ulol. At saka kaya naman kasi ako magbiro na tao. Tawag dyan sa Bisaya, bugal-bugalon. Yung walang hiya sabi, ano nga? Cancer ko, sakit sa ulo. Lalo nang walang pera, putang ina, magkakakamukha talaga ng kanser. Yan sila. Ganito ngayon. Bakit ako tumakbo? I am an insignificant feature in this country. You must remember that. Before the elections, hindi nyo kilala ang mukha ko. And I could walk everywhere. Walang ngayon, wala na. Duterte. Ito yung kamay ko, doon nabalik ka na sigaw, ganun. Ayaw nang bitawan ng babae doon sa bigaon. Sakit. Bili ko talagang, parang pumutok yung ugay,
Buti ko sana iba yung hinatak niya. Ibigay ko sa kanya. Sige, yun na lang yan. Kamay eh. So, do you know the reason why I ran? Well, simply, because hinintay ko sila. I never wanted to be president anyway. Sabi ko, October 16, I was not around to file my certificate of candidacy. So, hinayaan ko sila. Sino ang takbo and who would present a program that would promote peace in the land? Alam mo, nakikita ko sa 4, walang nagsasabi that he will fix also in addition to the other problems Mindanao. Kinakabahan na ako. Alam mo, ang aming, I'm not saying na moro yun. Ang aming cathedral pumutok on Easter Sunday and midnight Mass of Christmas. Two separate nila. Ang airport palabas, ang mga pasayro, pumutok. 37 died. Ang Pantalan, 3 madre na nakahilera, nagkapila doon, papasok, patay. I'm not attributing ito, hindi naman talaga bawal sa Islam yan eh. But there is some insidious events, hindi lang ako, sa Buanga, bago lang, Cagayan, mga sa konbensyon ng doktor sa Cagayan de Oro. If we cannot have peace in Mindanao, there will never be peace in the land. Kasi yung mga girlfriends ko, wala rin. Anak, mabuti pa. Tsaka wala na akong mga girlfriend, womanizing. Wala na, sabi ko. Pinatawad ko na sila lahat. Sabi ko, umalis kayo. Umalis na kayo. Marinig na mga ano yan, sabihin na naman na auntie. I gave up my life for the 16. Ano ba problema ninyo? Pinatay kong 16 lahat na ng rape. Ano ba problema ninyo yan? I killed all the 16. Kaya wala ba? Ako pa ngayon ang kontrabida. Titingin ako, nobody was in the horizon. Walang programa para sa Mindanao. Then nakita ko, wala ring programa na totohanan. Kaya si Biday, kami sa Makati doon sa Makati. Makati, ang mga kamay namin sa Makati, kaya naubos ang pera. Look, let us make this issue clear. Huwag kayong maniwala diyan kay Trillanos. He is the dakilang askal. He's like a dog. He's really, tignan mo ang ugali. Nag-mutiny. Anong ginawa? Nagkalat yan, nagbabaril-barilan yan, placing in jeopardy the peace and order of the entire Metro Manila. Di ba nagrebelde ang ulol? Tapos, kung kunyari, tigas sila masyado, laban, patayan, pagdating ng mga B-150 ng tangkidigira, surrender. Anong klase ka mag-revolt kung ganun ka? Ay, kung ganun ka katorpe, puta, umalis ka na, umuwi ka doon sa Bicol kung saan. Mag-araro ka na lang. You have no future. Why? Putulin ko muna. Why? Ito, tinatago ko. Kasi ako bidulungan ng mga intelligence sa military. Ito ang nangyari sa Pilipinas. Sabi ni Pinoy, he authorized Trillanes to go to China to negotiate. I really do not know what. He doesn't want to tell us. 16 times, and after that, we lost the Scarborough Shoal. Ngayon, bakit ako nagtatanong? Ayaw ko kasi, out of respect to I defer to the office of the President. Ayaw ko, but napipilitan ako ngayon sabihin. Nilabas na rin ni Nick because there has to be somebody who will answer for this. Bakit na panahon na kinuha na yung shoal, there was no active movement sa armed forces? Bakit hindi nagpadala baski isang barko lang at sitahin
Amin yan. Anong ginagawa mo, China? Walang ginawa. Ang order was to stand down. May stand down, huwag kayong maghawak ng armas. Anak na. Pinagbili nila ang bayan natin. Kaya ito sila, Paildon and Company, mainit yan. Kita mo, hinahamon si Trillanes, makita tayo. Patayan niya kung makita yung dalawa. Tignan mo. Pero you owe something to Paildon. Basta ganun lang yung tao na yan. Prinsipyo yan. Kita ka pumunta doon mag-isa. Paalis na siya. Tapos pinigilan siya ni Pinoy. Huwag mong sirain yung negotiation. What happened? Anong klaseng negotiation? No positive result. Except that we lost the Scarborough Shoal. So what was the 16 trips of Trillanes? What was it all about? What was anong nangyari? Yan ang ayaw ko sanang bitawan kasi mainit ang mga sundalo. Baka hindi pa yan makaalis tuloy before kung sinong manalo, baka magkaroon pa ng upakan dyan somewhere. Akala ni Trillanes, kanya ang military. Ang military walang respeto sa kanya, lalo na pag mag-surrender ka. Pag mayroon kang isang, you embark on something, you finish it. Magpakamatay ka sa ginawa mo. Bakit hindi ka nagpakamatay, hindi surrender ka, pakain-kain ka pa na ubo? Ang nagawa mo, inubos mo yung tuwalya ng peninsula. Mga kutsara, tinidor, ubos. Ang kanilang wine cellar, ubos. Yan ang nagawa mo, disturbing the peace of this country. Going into a mutiny, military mutiny. And yet, kananalo ka kasi galit ang mga tao kay Arroyo at ikaw ang pumalit ng gago ka. Akala mo siguro matakot sa iyo lahat ng military mga ka. Shit. O, takutin mo? Ah, putang ina. Gusto mong sabay ka tawagin mo, magsabay kami. You embrace me at magbitaw ka ng granada dyan, sa harap natin. At sabay natin pumunta ng impyerno. Total, nandoon mo rin ang magaganda. You know, wherever you are, you need a beautiful environment. Eh kung sa impyerno ka lang, Consuelo, manood ka na dyan, yung magaganda dito, patay na. Tsaka maraming maganda doon sa langit. Mga anghel, kita mo sa picture. Pero mahawakan mo lang sa pakpak, parang kalapati. Magkabol ka pa. Wala rin. Bakit ako matakot magpunta ng impyerno? Sino makita ka doon? Trillanes. Sino pa? Ay, impyerno kami lahat. Kami? Trillanes kung mamatayan buhay eh. Ako, bakit ako matakot magpunta sa putang inang impyerno na yan? Natingin ko namin ko. Oh, sino ka? Oh, Duterte. Taga Davao. Bakit? Oh, palamin namin yung hiper, sino? Satanas, halika dito. Putang inang Satanas, halika dito. Gawain ko yung buntot niya, wagan ko. Anong gusto mo? Ibalbakuha ko to o putang inang Satanas ka? Huwag ko takot-takutin, no? Well, anyway, that's all. So, ano pa pala mo kayo? Ito election, so let us be truthful. Pati Mr. President, you have to answer. You have to answer what happens in Scarborough Shoal. Pati Trillanes, you have to answer. Ngayon, itong si Binay, you have to answer. Ang delikado kay Binay, pag matalo. Ngayon, kasi may immunity daw sa Vice President. And what will happen? Ako kaso, pag-wala ako kaso ni Trina, ghost employees. Saan mo makita yung ghost employees? Ulol. Alam mo, masama nga ito, pero it leaves a bad taste in the mouth, to say. But siya, may kaso.
Ang asawa niya may kaso. Ang anak niya may kaso. Tapos sila ang doon sa Malacanang. Ano yung tingin mo sa Malacanang? Prisuhan? Kami naman sa, well, you know, we honor the Daang Matuwid and yung mga continue natin, ang Sus Mario Josep Rojas. Rojas, mas arang-arang pa ito meaning to say, is better off ito si Rojas. He is the weakest link sa governance. Hindi mo talaga, Presidente. Kumbaga, kadena yan, chain, meron dyan sa isang chain, plastic, yun si Rojas. Pak! Mabalitse talaga tayo. You know yung MRT, Mr. Rojas. Corrupt, kailan pa ako nagkakaso, yawa ka. 22 years for congressman ako. Wala akong pambubogbog meron. Pero hindi babae. Droga, patay. Nung na-mayor ako, sasabihin ko na lang, total, ito na ang last card. If I make it to the president, I will do just what I did in the House. Sinabi ko, kayong lahat durugista, hold-upper, kung saan-saan dyan, nag-standby dyan sa wala kang ginagawa, you better go out. Kasi pag nandito ka, na mag-mayor ako, papatayin kita. Oh. Tapos yung nga umalis, hindi umalis, patay talaga. Yung umalis naman, noon pa yun, nandyan sa likod mo, tignan mo yung pitaka mo kung nandyan pa. Ngayon, kung ako ang magpresidente, sinabi ko sa inyo ngayon, huminto ka. Kapag hindi ka naghinto, anong gawin ko? Ako, sabi ko, pobre lang ako. At makikita naman lifestyle na punta kayo ng Davao, punta kayo sa bahay ko. Wala akong ipagmamalaki. Pero wag ninyo akong hiyain. Nakakalalaki ka lalo na kriminal ka. Tapos sabihin ko sa'yo, hinto, umalis ka. Pag hindi ka talaga naghinto, kalimutan ko nang sabihin ko. Alam mo, I will not hesitate to use the military and the police to go after the drug lords, the criminals, yung mga hold-upper, kidnapper, including yung mga police na gago. Nandyan sa krimen, patay sila. In Manila, ganon. Ibang probinsya, ang masakit dito, they have invaded the rural areas. Dito noon sa mga may mga bata lang kung saan-saan. Because yun ang vulnerable. Ngayon, umakyat sila doon sa bukid, pati baka, baboy ng mga farmers na wawala. Yun ang masakit sa akin. Talaga. Nasasaktan ako para sa tao. Di ba sinabi ni David Lapus, I do not pretend to be a nationalistic guy. But to me, everywhere, this is very important. More people listen to me carefully. Dabs, graduate kami sa San Beda, 72. Brad ko pa yan. You know, we have to build a nation. Isa lang. Isa lang, Brad. Si Dabs Mamaw, si Maranao. Isa lang ang nation. But we have to make it good. Itong mga promises nga, walang nagawa. MRT, ginawa yan. Panahon nila noon, maganda pa yan, bagong gawa. Ngayon siguro, there's about mga 16. Ang kanilang mga coaches na bago, na dyan na sa yard nila. Yung bagong mga, ang tigahila na makina, wala. Anong klase yung putang ina itong gobyerno to? Bakit ninyo ginaganon ang tao? Sumitomo built it. God damn it.
ang repair and maintenance, binigay rin sa gumawa ng train. Tangina itong Rojas na to, yung na-DOTC, sinabi niya kay Bitanggol, yung manager ng MRT, umalis ka dyan, gumawa ka ng korporasyon sa labas. Kasi yung repair and maintenance, it's 3 billion a year. Kinuha ni Mar Rojas, binigay kay Bitanggol, kanilang korporasyon. Ano ang nangyari? Nahulog ang train, tumirik ang train, wala nang. Makita mo ang Pilipino, 4 people abreast. Yan, 2 kilometro. Diyan ako nasasaktan. Baka alam mo bakit? Putang ina, Pilipino ako. Ano ba? Tapos ganunin mo ang bayan ko, ay magkaletse-letse talaga tayo. Kasi noon, gusto ko nang tumalon doon sa NPA. Kaya kung nabata lang ako ngayon, at estudyante ako, wala na. Nandoon na ako sa bukid. Really? Wala na. Hindi ko masikmura itong mga putang ina to. Kita, bakit ko tinamaan si Pope? Hindi ko naman talaga tinamaan si Pope. Na-splinter lang yun eh. Minsan, yung bunganga ko nga. Nakita ko ang mga tao. You must be really awfully stupid to do it to the Filipino people. Noon si Ramos, Epic, dinala niya doon sa Subic. Sinaran ang Subic and everything was okay. Dito, sinaran ang EDSA. Sinaran ang Dewi Boulevard. Ang tao naghirap, pinababa nila, sinira nila bigla, sinira yung lahat. At ang tao nagbabaan sa kotse, sa bus, lahat na. Yung iba tumatae dyan sa sidewalk, ang mga babay umihi na lang palaka. Pabagaan na lang naong tawag. Pakapala na lang ng muka. Kaya ako nagsabi ko, I have so many. Kaya ako sa good manners and right conduct sa grade 4, 72 lang ako noon. Buti nagdala. Buti doon kay general average, kay kumpor, kagaya ng bar, pagsaka isa, wala na. No more Duterte. But, you know, you can listen to my epithets. You can even learn how I would curse a person. Swearing. Pero ito totohanan. Look at my back. Tingnan ninyo sa likod ko, sa buganga ko. Tingnan ninyo yung Pilipino. You will see a Filipino on bended knees, hungry and sad. Talaga totoo dyan. Kaya ako, kung presidente, doon natin I swear, President, iyak ko lang. Ako, doon lang sa Malakayan, doon lang sa opisina. I will share that. Siguro, mga generals. Tapos yung diplomatic corps, and a few. Tsaka hindi ako magpakain. Drinks will be served. Hindi yung liquor. Gusto mo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cosmos. O, totoo. Hindi ako nagbibiro, ha? Ako, pag sa Davao, pag may binibitawan ako ng salita, yun. Pero sa gabi, may parte ako. Pero exclusive yan. I will throw a big bash to celebrate my victory, but it will be limited purely to the Filipino. At malalaman lang, hindi ko kayo imbitahin kasi puta hindi kaya to. May yayain lang ako na, basta malaman lang ninyo, those who are deserving for our attention and care. Doon tayo bababad. Tao muna bago yung mga infrastruktura mo. Pakainin ko muna ang Pilipino. Now, ang problema nito, ang El Nino is creeping throughout the country. And may I remind everybody that we are in Asia, tinatamaan ang Vietnam, Thailand, pati Laos, the traditional
market na doon tayo nagbibili.